Hello, what's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, pag-uusapan natin itong ating camshaft position sensor. Okay? So tara! Ayun, okay guys. So ano nga ba yung function nito? Ano nga ba yung pinaka ginagawa nitong ating camshaft position sensor na to? So actually, napaka-importante po yung ginagawa nitong ating camshaft position sensor kasi siya po yung nagsisense or siya po yung nagsisend ng signal dun sa ating ECU para malaman ni ECU kung saang cylinder dapat magpa-firing. So kumbaga siya yung nagsisend ng signal para malaman ni ECU kung kailan dapat mag-spray, kung kailan dapat mag-ignite si spark plug natin. So, napaka-importante po yung ginagawa niya nito. Kasi, kumbaga siya yung pinakamata ng ating ECU doon sa ating makina. So, ano nga ba yung maging epekto nito sa performance natin sa sasakyan kapag ito'y sira o kapag ito'y madumi? Itong ating camshaft position sensor. Of course, una-una, mag-illuminate po or mag-check engine. Una-una, yan yung una-unang manonotice natin. And of course, magkakaroon ng misfire, and of course, magiging matakaw sa gas, and of course, magkakaroon din ng problema sa transmission, kasi nga, lalo na kapag automatic, and sigurado mag-fail sa emission test, yan, sigurado mag-fail po yan. Magiging rough yung idle, yan, isa pa yun, magiging rough yung idle, so isa pa yun sa mga simptomas kapag sira na po yung ating camshaft position sensor. So, ano nga bang dapat natin gawin guys kapag nagkaroon ng problema yung sasakyan natin kagaya nito? Okay, so una of course, kailangan natin munang i-scan yung sasakyan natin para malaman natin kung doon nga ba yung issue, ano? Para malaman natin kung camshaft position sensor nga ba yung may problema. Okay, and kung wala kang scanner guys, ayun, meron akong video dyan guys. Ayun, ito yung video na to. So ito po yung mga mumurahing tawag nito, scanner, pero worth it naman, gumagana naman siya and kaya niya namang i-detect yung mga issue or yung mga problema sa ating engine, ano. So ayan, so panoorin yung video na yan kung ano nga ba yung function niya, kung magkano yan. Kung doon na nga yung issue guys sa camshaft position sensor, of course una muna natin gawin is linisin muna natin kasi minsan nag-accumulate po yung dumi doon mismo sa ating sensor, so kaya naging erratic o kaya hindi naging normal yung signal na sinesend niya sa ating ECU, kaya nagkaroon ng problema. Pero kapag sira na talaga yung position o yung camshaft position sensor, of course kailangan natin palitan yun. So dito muna tayo sa paglinis, ano, kasi yung sa akin ito gusto kong linisin yung camshaft position sensor para may pakita ko lang sa inyo kung saan nakalagay yung camshaft position sensor, particularly sa sasakyan na Honda Civic 2002. So ayan, panoorin yung video guys. And okay, ito guys, so of course bago tayo maglinis ng ating camshaft position sensor, of course kailangan natin munang i-locate, ano. Of course dapat alam natin kung saan nakaposisyon yon. So of course yung sensor ng camshaft is dito yun guys, ayan, oh. Of course malapit dito sa camshaft pulley. So I don't know kung makikita nyo, dito lang malapit dito mismo. Ayan, oh. Ayan, ito yung wire harness niya. So dito banda lang sa camshaft pulley. So dito yung ating camshaft position sensor, ano. So kailangan natin gawin is of course kailangan natin tanggalin tong cover na to para ma-access natin yung sensor. So dito yung actually yung pinaka purpose ko talaga kung bakit ako maglilinis ng camshaft sensor is actually yung kailangan kong gawin actually is ito yung valve cover gasket natin, kasi nga medyo siguro hindi maganda yung lagay ko dati kasi maraming leak na oil. Actually bago to, so ilang months pa lang yung itong aking gasket, pero nagli-leak na ng oil. Siguro meron lang hindi maganda, I don't know, sa pagkakalagay ko or maybe siguro hindi maganda mismo yung gasket. So gagawin ko, magdadagdag ako ng gasket maker, and of course sabay ko na lang yung ating camshaft position sensor. So hitting two birds in one stone. So kumbaga
Okay, ayan guys. So, natanggalin natin yung valve cover. So, of course, next is dito. Meron dalawang bolt. So, isa dyan. And of course, isa doon. Okay, so after nyan, tatanggalin natin yung wire harness doon sa ilalim. Pwede na natin matanggal to. Okay? Okay guys, so natanggal na natin yung bolt dito and of course doon dito sa kabila. Dito. And yung wire harness, of course, natanggal na din natin. So, actually, papakita ko lang yung dulo ng wire harness. Medyo, ito yung wire harness niya guys. Okay? So, of course, pwede na natin tanggalin itong cover nito. Ayan. Okay? So, yung lagyan natin ng ilaw. Sandali. Okay. So, andun guys, you know. Ayan yung iba ko makikita nyo. Medyo mahirap. So, ito yun. Ito yung ating sensor. So, yan yung kailangan nating tanggalin. So, meron lang naman dyang, tawag dyan, number 10 na bolt. Then, pwede na siya nating hunusin guys. Pwede nating tanggalin. Okay? Okay, yan guys. So, it so happen na hindi pala magkakasya tong mga gamit ko guys. Actually, number 10 lang naman na bolt yung dun sa ilalim. Pero, pag ito ginamit ko, hindi siya aabot, hindi kakasya yung laki nito. And, pagka gumamit naman ako ng extension, sobra naman. Yung extension ko kasi ganito kahaba. So, hindi talaga magkakasya kahit anong gawin ko, ano. So, kailangan ko talagang tawag nito ng ibang tools para lang maabot ko yung medyo malalim kasi yun guys doon sa pinaka hindi kasi makikita medyo malalim kasi, so hindi talaga abot kahit anong gawin ko, ano. So yung ginawa ko na lang guys is kasi makikita ko naman yung pinakadulo mismo nung ating hindi lang kasi makikita sa video makikita nyo naman kasi yung pinakadulo mismo nung sensor, ano, dito. So, yung ginawa ko is gumamit na lang ako ng ganito, cotton buds, okay? Para lang hindi masayang yung pagbaklas ko nito, ano. So, mahirap kasi nabaklas na. So, dito ko lang pinadaan yung cotton buds, guys. Ayan, kasi dito sa dulo mismo makikita rin naman. And tawag nito, sandali and dito mismo malilinis ko na. Ayan dito ko lang ganyan. So medyo mahirap lang talaga, maliit kasi. So eto, yung kinalabasan niya is ito yung mga dumi guys. So hindi rin naman kasi ganoon ka dumi, ano. So ayun, importante alam nyo kung saan yung location and of course kung paano siya tatanggalin. Yung sa akin lang hindi pala kakasya yung mga tools na ginagamit ko. So ayan siya guys, yan. So siguro bibili na lang ako kasi hindi ko na rin siguro tatanggalin kasi nga hindi rin naman ganoon kadumi. And nalinis ko na naman din siya gamit lang tong ating cotton buds. Yan. So yun na yun. And of course dito magpapalit na lang ako, maglalagay na lang ako ng gasket maker dito. Yan guys. Okay, yan guys. So, actually, hindi ko siya totally nalinis, ano. Kasi yun nga, hindi ko siya matanggal kasi wala akong proper tools para matanggal ko po siya. Pero at least nalaman natin, ano. At least nalaman nyo kung saan posisyon at ano yung tools na kailangan dapat gamitin doon. It so happen sa akin yung hindi magkasya yung aking tools doon para matanggal ko po siya. So, actually, kapag sa inyo, kapag natanggal niyo po yun, yung pwede nyo gamitin doon na panglinis is yung mass airflow sensor, airflow cleaner. So pwede nyo pong sprayhan yun para malinis po siya. So yun. And maraming salamat sa panonood guys. And please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated na po kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you po.